Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast. Ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas at ating pag-uusapan ho ang patungkol sa katatapos palaang itong Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz sa Croatia 2025. Yan po ay katatapos pa lang kasi July 11 na po ngayon. Yan po ay katatapos pa lang itong Grand Chess Tour, isang super tournament na nangyari sa Croatia. At sino-sino po ba ang mga players na sumali dito? Walang iba kundi si Magnus Carlsen, no? Isang Norwegian, isang super grandmaster. At syempre, hindi naman siguro kailangan pa i-introduce ng mahaba ito si Magnus Carlsen, the greatest of all time, no? Hindi na natin babanggitin ang kanyang crown sa classical chess, sa rapid chess at saka blitz chess, no? Itong tatlo na to ay pinagharian ni Magnus Carlsen at ang dami niya ho, no, napanalunan pagdating sa tatlong category o tatlong level na yan ng chess, no? Classical, rapid, and blitz. Yan po ang tungkol kay Magnus Carlsen. Siya ho ang unang-una. Siya ho ang, siyempre, babanggitin na ho natin kung sino-sino ba yung mga naglaro base doon sa result ng Grand Chess Tour Super Tournament o Super United 2025 sa Croatia. Ang nag-champion po dyan, walang iba kundi si Magnus Carlsen, isang Norwegian. At syempre, walang iba kundi si Grandmaster Wesley So. Yan, pag-uusapan natin mamaya ang nangyari sa kanya. At tumatlo po, ang third placer si Gukesh na po ay isang India, no? Taga-India yan. Jan Duda, taga Poland. Yan po ang fourth placer. Ang fifth placer po si Alireza Firouzja ng France. Sixth placer po ay si Abdusattorov ng Uzbekistan. Number 7 naman po ay si Giri ng Netherlands. At yan po, number 8, si Fabiano Caruana ng Amerika, si Prag ng India, at si Ivan Zarik ng Croatia. Isang local player po yan na kumbaga wild card, no, si Enale, dahil siyempre ang bansa niya po, Croatia, ang siya pong lugar o bansa na napili ng Grand Chess Tour. At si Ivan Zarik ay number 1 local player ho ng Croatia. So kung itong babanggitin natin mga koy, yung mga nabanggit ko, mapapansin nyo ay talaga na mabigat ang field. Napakalakas ng field na sumali, lalo na dyan si Magnus Carlsen. Ano po, andyan din si Wesley So, si Gukesh na number 6 kung di nagkakamali, world number 6 yan, si Gukesh, the youngest world champion in the history ng chess po. At sa pagiging challenger, siya ho rin ang pinakamata. Yan si Gukesh, isang India. Si Jan Duda, syempre nabanggit ko na yan, top player din po yan. Si Alireza Firouzja, world number 6 o world number 8, no? World number 8 yan si Firouzja, kung di ako nagkakamali, ano? Kaya dito sa aking yan si Firouzja, world number 8 po yan. Abdusattorov, world number world number 7. Ano po? Si Fabiano Caruana, world number 4. No? At syempre si Praggnanandha, ngayon si Praggnanandha world number 4, si Fabiano Caruana ay world number 3. Eto, napansin nyo naman boys, mabigat talaga. Halos world top 10 ang nakasali dito sa Grand Chess Tour ng Super United Rapid and Blitz 2025. Diyan po ay nangyari sa Croatia. So mabigat yung mga players na sumali dito. At syempre, ang nag-champion po dyan, si Magnus Carlsen. Ito na, pag-uusapan na natin yung mga dramas, mga intense and dramas. Pero bago tayo pumunta doon sa ating pag-uusapan tungkol sa intense and dramas, gusto ko mabigyan kayo ng isang maikling detalyo, introduction tungkol sa Grand Chess, lalo na doon sa mga ating mga taga-subaybay sa Spotify na nakikinig, at syempre doon sa ating YouTube channel na nanonood, at doon din po sa ating Facebook. Ang Grand Chess Tour po, ito ay iba't ibang mga super tournament na nangyari sa iba't ibang bansa. Okay? And then kung ang performance po ng bawat player, regular player, actually itong Grand Chess Tour na pinag-uusapan natin, may mga wild cards po dito, kasama dyan si Magnus Carlsen. At may mga regular players po dito sa Grand Chess Tour. Itong mga regular players po, doon kukunin po yung magcha-champion, yung second place, yung third place. Doon po kukunin yung mga regular players ng Grand Chess Tour. At syempre, itong Grand Chess Tour ho, ito'y combination ng maraming tournament. Kung sino man ho ang pinakamataas na points after matapos
no? Ang lahat ng Grand Chess Tour, siya ho ay tatanghaling Grand Chess Tour Grand Champion. So nakuha nyo na mga koys, ano? Ganun no ang concept ng Grand Chess Tour. At ito po ay combination po ng classical, rapid, and blitz. Yun ang maganda, no? Sa akin, ito yung pinaka, ito ang sa akin lang ha, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, para matanghal ka na ikaw ay world champion, dapat sa classical, sa rapid at blitz. I-combine mo yan, ikaw ang maging world champion. Ganun sana, no, kung world championship, kasi hindi ganun eh. Kadalasan yung world champion, kinukuha lang doon sa classical. Pero siyempre, may separate naman ng mga tournament ang rapid at ang blitz. At kadalasan yan, kinukumbine yan. Yung rapid and blitz, kinukumbine sa isang event. Pero siyempre, pag nag-champion ka sa rapid, world champion ka sa rapid, world champion ka sa blitz. May iba-iba. Pero, pag sinabing world champion, normally, ang nakakabit dyan, classical. So, malinaw na po yan ha. Itong Grand Chess Tour po, combination niya ng classical, ng rapid, at ng blitz super tournament. Combination po yan. Itong ating pag-uusapan, wala itong classical, no? Sa ibang Grand Chess Tour, meron pong classical, pero wala naman po siyang rapid and blitz. Meron naman combination ng tatlo. So nagigets niyo na. Itong pag-usapan natin, rapid and blitz lang po. So sa rapid po mga koys, ang time control na ginagamit dito sa Grand Chess Tour ay 15 minutes plus 10 seconds increment. Ibig sabihin, kada tira mo, 20 tira ka, bibigyan ka ng plus 15 seconds. Sa blitz naman po ay 5 minutes plus 2, meron kang increment na 2 seconds kada tira po. Yan ho ang time control na ginamit dito sa Grand Chess Tour. At sa rapid po, meron kang 2 points sa panalo, 1 point sa draw, 0 sa talo. Sa blitz naman, pag panalo ka, 1 point, half point sa draw, at 0 naman sa talo. So nakikita niyo yung combination, yung rapid, 2 points. Okay? Ito ngayon, sa rapid ho mga koys, talaga namang may mga dito eh. Alam nyo ba, siyempre, itong Grand Chess Tour na to ulitin ko ulit. Bago ka mag-champion o bago natin makuha ang champion, ang second place, third place, gaya na nabanggit ko nung una, binanggit ko na po yun ayon sa first placer hanggang kulelat, 10th placer. No? Bago ka mag-champion, kailangan i-combine yung points ng rapid and blitz. Hindi po pwede na makakuha ka ng premyo na nag-champion ka lang sa rapid o second place ka sa rapid, third place ka sa rapid, wala kang premium makukuha at kaya hindi ka matatanghal na nasabihin o rapid champion ka sa Grand Chess Tour. Hindi po. Kailangan combination po ng performance, rapid and blitz. Kinukumpine yung kanilang points at doon kukunin yung champion, second place, third place. Okay, nagigets nyo na yan mga koys Sa na-rapid po, meron po tayong 9 rounds. Ano po? Meron namang 18 rounds sa blitz. Yon mga koys 18 rounds sa blitz. Sa rapid, 9 rounds. Eto ngayon mga koys, may idea ho ba kayo kung sino ang ito, babanggitin lang natin for the sake of discussion itong nag-champion sa rapid Pero wala tong syempre gaya na sabi ko, walang premyo, walang reward kung nag-champion ka sa rapid. Ang gusto ko lang makita ninyo mga koys, ang nag-champion sa Grand Chess Tour Rapid, walang iba kundi ang current world champion na si Gukesh. Just imagine mga koys itong si Gukesh na to na isang Indian, sa first day o sa first round niya natalo siya. Talo siya pero ang kumbaga sa atin mga koys, ang sama ng performance nakakawalang gana. Meron talagang ganoon pag first round matatalo ka Huwag tayo magplastikan, di ba? Nakakalungkot na matalo ka sa first round. Pero after that, mga koys, imagine 5 sunod-sunod na panalo ang ginawa ni Gukesh. Pinatunayan niya mga koys, si Gukesh nag-i-improve na siya. Akala ng iba, pipitsugin lang po. Marami ho kasing maraming minamaliit si Gukesh, como yun bata pa, ganun talaga. Youngest world champion in the history yan si Gukesh, isang Indian Siyempre mamaliitin ka kasi bukod sa world champion ka na nga, siyempre
susukatin ka rin sa rapid and blitz gaya ni Magnus Carlsen eh. At maraming nagmamaliit kay Gukish. Akala nila pagdating sa rapid, pipitsugin siya. Pero hindi natin inaasahan mga koy, siya po ang nag-champion sa rapid. Ulitin ko walang prize o walang reward dito sa world, dito sa rapid champion. No? Kung champion ka, walang reward. Walang ano lang. Sinasabi lang po natin for the sake of discussion. Okay, ang nag-champion po sa rapid, si Gukish. 5 straight wins, no? Itong ginawa ni Gukish. Sunod-sunod po yan. Kung di po ako nagkakamali. 5 wins na sunod-sunod. Kaya siya ho, nag-champion. At eto pa, bago nangyari yun mga koys, no? May interview kay Magnus Carlsen. Pero bago ko pa banggitin, si Magnus Carlsen tinalo uli ni Gukish dito sa rapid. Kung naalala nyo, yung mga nakaraan discussion natin, di ba, no? Sa classical, kung di ako nagkakamali, sa Norway, tinalo ni Gukish si Carlsen. Doon yata, kung nagkakamali, doon yung nangyari yung hampas ng lamesa. Hinampas ni Magnus Carlsen yung lamesa, natalo siya ni Gukish. Masyado niya kasi minamalit si Gukish, ano? Pero tinalo siya doon. Pagdating sa rapid, mga koy, tinalo na naman siya ni Gukish, si Magnus Carlsen sa rapid. Kumbaga, sa biglang pandinig sa tingin ng mga Pilipino, nagiging suki. Nagiging suki na po ni Gukish si Magnus Carlsen. Na itong si Magnus Carlsen, minamaliit niya si Gukish. Sa ngayon, kasi siyempre magbabago po yan, base yan sa performance ng bata o ng performance ni World Champion Gukish, magbabago yan. At nagbitaw din naman si Magnus Carlsen, hindi naman puro negative din ang kanyang kay Gukish. Pinipraise niya rin no? May mga pagkakataon na pinupuri niya si Gukish. Natalo dito si Magnus Carlsen mga koy sa rapid nila. Just imagine, isa si Magnus Carlsen na biktima, no? Doon sa 5 sunod-sunod na panalo, no? Doon sa mga panalo ni Gukish, si Magnus Carlsen natalo. At yun, walang naging issue, tahimik ang lahat. Shake hands, no? Gentleman's agreement, walang intense, walang hampas-hampas. Akala ko hampasin yung hampasin ni Magnus Carlsen yung upuan niya okay, ibalibag niya. Kumbaga magle-level up yung pagiging agresibo ni Magnus Carlsen. Dati hinampas niya yung lamesa, tinalo siya ni Gukish sa classical baka this time sa rapid no? Iangat yung upuan sabay ibalibag, no? Hindi naman ganoon nangyari mga koys. Very lang, casual, talagang accepted ni Magnus Carlsen. Tinalo siya ni Gukish. Tinalo siya ni World Champion Gukish si Magnus Carlsen sa rapid. Talaga namang ang ganda ng laban ng dalawa. Alam mo naman mga koys, pag nanalo ka kay Magnus Carlsen, talaga namang wow na wow. Napakahusay ni Magnus Carlsen. Kaya nga siya ang greatest of all time. Certified po yan ng FIDE. Yan si Magnus Carlsen na bilang isang GOAT, greatest of all time. Sa ating sa boxing naman, sa atin si Manny Pacquiao, Hall of Famer naman si Manny Pacquiao. Pero sa billiard, yung greatest of all time natin, tinuturing walang iba kundi si Efren Bata Reyes. Sa chess, si Magnus Carlsen, isang Norwegian, certified GOAT, tinalo ng world champion, no? Na si Gukish, na minamaliit niya. Alam niyo mga boys, balik tayo doon sa sinabi ko noong una. In-interview po si Magnus Carlsen, sabi niya, in-interview siya kung ano ang kanyang tingin kay Gukish, paano yung kanyang approach, paano yung strategy. Alam mo, sabi niya mga boys, nung ini-interview si Magnus Carlsen, sa yabang ni Magnus Carlsen, no? Pero ano naman si Magnus Carlsen dapat naman siya, kung tutusin, may karapatan naman siya magmalaki kasi nga, alam niyo na, GOAT nga Ang sabi niya, ang approach niya kay Gukish ay bilang isang weak player, no? Weak na player. Imagine, talaga naman ganoon ang sagot. Prangka din si Magnus Carlsen kung wala siyang reservation. Sabi niya ang approach ko kay kay Gukish, simple lang tinuturing ko siyang mahina na player. Wow. Nakita niyo na mga boys, no? Yung mga drama na nangyari. Kinabukasan, after nung kanyang interview na sinasabi niya, weak player si Gukish, siguro mga boys, no? Napukaw ang damdamin ni Gukish.
nasaktan siguro si Gukis noon. Nung minaliit, no? In-underestimate ni Magnus Carlsen si Gukis. Mga kois, grabe. Napukaw siguro ang damdamin ni Gukis. Kasi, biruin mo, nakapanalo siya ng sunod-sunod na panalo si Gukis. At isa dyan sa mga kanyang tinalo ay si Magnus Carlsen, mga kois. Yan, nakita nyo na yung kaibahan, yung mga drama dyan sa Grand Chess Tour Super United 2025 Rapid and Blitz na nangyari sa Croatia. Ito'y siyempre pinaglaro o mga naglalaro dito ay talaga namang wow, world top 10, no? World top 10 ang mga naglaro dito. Siguro sabihin natin world top 15 maliban lang kay Ivan Saric, isang local super grandmaster ng Croatia. Yun ho ang mga nakapaloob dito sa Rapid. So ibig sabihin nag-champion si Gukis, yung drama niya kay Magnus Carlsen, yung interview ni Magnus Carlsen, talaga namang nagpukaw sa damdamin ng ating world champion na si Gukis. Isang Indian po yan, 18 years old pa lang, o kaya 19 years old na siya ngayon. Yun ho ang mga nakapaloob dyan sa Rapid na nangyari, mga kois, itong sa Grand Chess Tour. At punta na po tayo sa Blitz, no? Ang Blitz, gaya na sabi ko, mga kois, ito 18 rounds. Ito ngayon, ito yung intense and dramas. Ito yung mga conclusion. Sabi ni Wesley So, kasi second placer si Wesley So, no? Ang lamang ni Magnus Carlsen kay Wesley So, biglang second placer, si Magnus Carlsen po nakakuha po siya ng 22.5 combination points po yan ng Rapid and Blitz. Si Wesley So ay 20 points. Third placer, ang world champion na si Gukis ay 19.5, no? Etc. pababa. Hindi ko na babanggitin. Ito yung drama rito, ito yung mga intense dito sa Blitz, mga kois. Si Wesley So po, sa Rapid, ang dami niyang talo. Alam ko, nasa top 7 siya. Nung matapos ang Rapid, top 7 po siya sa ranking, no? Sa Rapid, bago pumasok ng Blitz. Nung natapos ang Blitz, paikli na tayo, to cut the story short, second placer si Wesley So sa Blitz, no? Sabi ni Wesley So, nung in-interview siya, pag sumasali kasi daw si Magnus Carlsen, parang sinisira niya yung tournament ng mga top player. Yun lang sabi ni Wesley So. Pag sumali kasi si Magnus Carlsen, sinisira niya yung tournament ng mga top players eh. Ibig sabihin sinisira, siya kasi ang expected na magsa-champion. Kumbaga, kung wala sana si Magnus Carlsen, maganda ang chance si Wesley So. Tandaan nyo, mga koy, sa Blitz, doon sa Tata Steel Blitz, no? Sa Rapid, medyo alanganin si Wesley So, pero pagdating sa Blitz, humataw. Si Grandmaster Wesley So, pumangalawa pa siya kay Carlsen. So, nakararamdaman nyo, mga koy, yung kanyang sinasabi ni Wesley So, no po? Kung wala si Wesley So, ay si Magnus Carlsen doon sa Tata Steel Blitz, siya ang champion sa Blitz, no? Dito, si Wesley So, second placer si Wesley So, mga kois, wag nating, baka malito kayo, hindi po. Combination points, 20 points si Wesley So, second placer siya. Kung wala si Magnus Carlsen, champion si Wesley So. Di ba? Ganun yung ganun ang logic, kasi second placer. Kung wala si Magnus Carlsen, wild card lang po si Magnus Carlsen, mga kois, wild card. Pero, ano ang gusto nating makita dito? Alam nyo, mga kois, di ba? Mayroon akong podcast na ginawa. Sabi ko, si Wesley So binangko doon sa World Team Chess Championship. Binangko, combination din po yan ng Rapid and Chess. Pagdating doon sa Blitz portion ng World Team Chess Championship, sa pinakahuling araw, binangko si Wesley So. Tandaan natin, world number 6 si Wesley So, pero binangko ni Gustafsson. Grabe. This time, masasabi natin mali si Gustafsson. Si Gustafsson po ay national coach ng Germany. Siya din po yung team captain, si Gustafsson, ng World Rapid Chess, WR Chess, no? Sila po kasi ang nag-champion doon sa Blitz. Yung patunan ng World Team, separate siya. May nag-champion sa Rapid, may nag-champion sa Blitz. So, mabanggit ko lang saglit yung World Team Championship. Binangko si Wesley So doon sa third day. Binangko, hindi talaga pinalaro. Imagine mo, parang ano yun kumbaga, ano bang tawag dyan? Parang insulto yun .
Although binanggit ni Gustafsson, ha? Pero yung kanyang pagbanggit, insulto eh. Insulto sa iba, pero sa iba siguro hindi. Siyempre, two sides palagi po yan eh. Sinabi lagi, kahit sa interview, binabanggit ni Gustafsson ang pinakamahirap na trabaho ginawa ni Wesley So. Yung hindi siya naglaro sa last day. Binangko. Pero mo, pagbangko mo, sinabi, pinuri mo, ano? Iba din to si Gustafsson eh, national coach ng Germany. Sa tingin ko para sa akin mga koys, mali doon si Gustafsson, sana natauhan siya. Hindi niya kinonsider si Wesley So, second placer doon sa Tata Steel sa Blitz, no? Sa Blitz. Pagdating din po sa World Blitz Championship ng FIDE, no? Nasa top 10 din si Wesley So. Pero bakit niya binangko? Yan. Kaya nga nagkaroon ako ng podcast, si Wesley So binangko. Pero this time nagkamali si Gustafsson. Para sa akin mga koys, nagkamali si Gustafsson doon eh. Pero siyempre hindi na natin yung Blitz na yun kasi nag-champion naman talaga sila. Yung team na sa world team, nag-champion naman talaga sa Blitz yung team ni Wesley So o team ni Ian Nepomniachtchi. Nag-champion. Ibig sabihin, lumalabas tama yung diskarte ni Gustafsson kasi nag-champion sila sa Blitz. 'Di ba? Pero para sa akin, siyempre, para sa akin nagkamali si Gustafsson. Dapat hindi niya ibinangko si Wesley So kasi insulto yun. Sana pinalaro niya man lang ng mga ilang games. Tsak na tsak, may feeling doon si Wesley So na na insulto siya o siyempre, tao lang naman tayo, alam po natin yung ganun eh. Sa basketball pa lang pag binangko ka, hindi ka pinasok, nakakahiya, di ba? Natural sa tao yan eh. Bubutas ka ng bangko dahil hindi ka pinalaro ng coach mo. Hindi believe ang coach mo. Ganun lang naman eh. Kaya ka binangko, hindi believe ang coach sa'yo. No? Delikado ka kapag pinalaro ka. Ganun na nakikita ko rito, mali si Gustafsson na ibangko. This time, pinatunayan ni Wesley So sa grand gesture kung walang Magnus Carlsen, champion siya sa Blitz. Ilang beses na pinatunayan si ni Wesley So, delikado sila kay Wesley So pagdating sa Blitz. Sometimes binanggit nga yan sa chess.com sa 3 minutes plus 1 portion, no? Paramihan ng laro, no? Daig ni Wesley So si Magnus Carlsen at si Hikaru Nakamura. Alam nyo ba yun mga koys? Mayroong mga doon, mayroong mga topic sa chess.com, ganun ang binanggit nila. Delikado pa ang sinong mang player sa chess pagdating sa Blitz, 3 plus 1 o 3 plus 2. Delikado sila kay Wesley So. So, yun po ang nangyari dito mga koys, mga kaganapan dito sa Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz na nangyari sa Croatia noong July 2 and July 7. Maraming salamat po mga koy. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sana wag po kayong makalimot na mag-subscribe. Tapos mag-like at paki-comment naman kung maaari i-share nyo rin. No? Para po sana dumami pa ang ating mga angkan dito sa kauna-unahang Chess Podcast sa Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.